and the Holy Spirit sharing the same power, occupying 3 thrones in heaven. So yun ang naging ang feeling nila, no? Sa kalagayang tinawag na Trinity. So, mayroon pong discrepancy in the doctrine kung ano yung doctrine sa Bible na itinuturo sa atin. Ito yung discrepancy nila. 3 persons, 3 gods. Those breaking the first commandments, no, sa Exodus, no? Ang sabi doon na there is only one God, the creator of all things. So, it is the contradict, it is the discrepancy that was given to us to, praise God. Hallelujah. And then, yan. So, Revelation chapter 4, verse 2, and immediately I was in the Spirit, and behold, a throne was set in heaven, and one sat on the throne. So, the Trinity mentioned about this 3 power or occupy 3 thrones occupying in heaven. So it is the discrepancy revealed and the true revelation revealed in this end time. So mayroon siyang discrepancy. Bakit? The Revelation chapter 4 verse 2 mention about the one throne. A throne was set in heaven and one sat on the throne. Amen? May isang nakaupo, may isang that is the discrepancy. But when we say a throne, it is the singular. Diba? It is the singular. And he mentioned about the one sat on the throne. That is the only true God sat on the throne. Amen. magkahiwalay. So, belief number 2. Okay. Mayroong tinatawag tayo na Tunis Doctrine. No? Tunis Doctrine. The Eternal Father and Eternal Son. No? Na tinatawag. So, Father and Son coexistence. Saan sila nag-coexistence? Before the creation, the Father and the Son is co-equal, coexist. Kanina pa nga yan sumasalat ang ulo niya, ayaw maniwala. O Okay, ikaw na ito. discrepancy in the doctrine of Tunis. So, discrepancy in the doctrine of the Tunis doctrine, a son is begotten. The word sonship signifies a beginning. So, mayroon silang discrepancy. Pag sinabing Tunis doctrine, ay mayroon silang equality. No? Mayroon silang equality, the eternal Father and eternal Son. So, when you speak about sonship, they have a beginning. Mayroon siyang pasimula when we see son. No? Mayroon siyang simula. Kasi hindi siya masawag na son kung hindi siya nagmula sa Father. Amen? So, it is the beginning. A son is a begotten. When we say begotten, the only. No? The only son. Praise God. So, denominational belief number 3. Okay, mayroon ng oneness. So, ang oneness, Jesus and flesh is all three. The same. The same. Ito na. Okay. Oneness doctrine. Mayroon tayong Trinity, Tunis, mayroon tayong oneness doctrine, which composed of Father, Son, and the Holy Spirit. Amen? This Father, Son, and the Holy Spirit is the same body of our Lord Jesus Christ. Our Lord Jesus Christ, He is the Father, He is the Son, and He is the Holy Spirit. Do you agree? Okay. Let's go to the Bible. Okay. Nag-agree tayo na the body of our Lord Jesus Christ, it is the Father, the Son, and the Holy Spirit. And these three are one. Amen? So mayroong discrepancy. Discrepancy in the doctrine of the oneness. Okay. What is this? Why did Jesus talk to His Father if He Himself is the Father? Amen? So mayroon pa rin discrepancy. No. If the body of our Lord Jesus Christ speak that He is the Father, He is the Son, and He is the Holy Spirit, Jesus talked to the Father Himself.
His Father if He Himself is the Father? Nakuha natin? Amen. Kasi siya na yung Ama. Siya na yung Anak. Siya na rin yung Espiritu. Kung siya na yung Ama, si Jesus Christ, bakit si Jesus Christ ay tumatawag pa rin sa Ama? Naikipag-usap pa rin sa Ama. So, mayroon pa rin discrepancy. Okay, the question is, yon, where do we stand? Ganda yung pamagat. Where do we stand? Saan tayo nakatayo in times? No? Saan ka nakatayo? Mayroon tayong three foundational doctrine which is mayroon siyang discrepancy. So ang tanong ngayon, saan ka nakatayo? Where do we stand? Pangalawa, which teaching do we believe? Saan bang turo o alin ang turo ang dapat nating paniwalaan? No? So, malinaw yon para sa atin. Okay. How do we differ from all this denominational interpretation about the Godhead? No? Paano daw tayo, paano ang lalim natin higit dito sa mga denominational interpretation about sa Godhead? Paano tayo higit doon? Paano ba ang lalim ng pagkakilala natin patungkol sa pagka-Diyos? Ayan. So, yan ang tanong. So, is there a real true understanding about the Godhead? Of course. Yes. Amen? Mayroon bang tunay at totoong unawa patungkol sa pagkakilala sa Diyos, which is the Godhead? Yon. Amen. The answer, of course, is yes. Amen. Bakit? The mystery of God revealed in this in time. Okay? So, ayan. Punta tayo back to the original foundation of God before the creation began. So, before the foundation of the world, there was Elohim. Amen? The Amen. beginning. No? The beginning, the eternal one. The self-sufficient. The self-existed one. Okay. Which is the Elohim. Ayan, napakalagay. No? Yung Elohim. Elohim means the self-existed one. Siya ay naroon na before the foundation, before the creation began. No? So, the self-existed one. So, sa 1 Timothy chapter 6, verse 16, who only hath immortality, dwelling in the lights which no man can approach unto, whom no man hath seen, nor can see. That is Elohim. Amen? That is the Father Himself, the self-existed one who created all things. Amen. So, before the foundation of the world, there was Elohim, the self-existed one. Isaiah 43 verse 10, 11. Before me there was no God formed. No? Neither shall there be after me. I am the Lord, and beside me there is no Savior. Savior. That is the Elohim, the self-existed one. Amen. He is the God, He is the Lord, He is the Savior of all things. Amen. Ito ang characteristic, the characteristic of the Elohim. No? Eternal. When we say eternal, there is no beginning nor ending. Amen? So, yan, napakaganda. So, the invisible, it is the characteristic of Elohim. Invisible, hidden from the naked eye. When we say invisible, hindi nakikita sa magitan ng Mata. paningin natin, nakikita natin literal, physical. Amen? That is the characteristic of Elohim, the God. Omnipotent, the all-powerful. What it is? Omniscient, all-knowing. No? All-knowing, omnipresent, He can be everywhere. No? Nag-testify din yan si David. Kahit saan kahit saan ako pumaroon, Panginoon, sa bundok man ako, sa ilalim ako ng Naroon ka. sa ilalim ako ng lupa, naroon ka. Di ba? He is all omnipresent. He is the omnipresent, omniscient, omnipresent. He is the powerful God, the infinite, unlimited. Amen? The infinite God. Walang hanggan.
Walang The limit. self-existed, non-created. That is God's description. God Himself. Amen? So yan. Non-created, hindi siya nilikha dahil siya ay tinawag na Elohim, the self-existed one. Praise God. So, the attributes of Elohim that needed to be expressed and manifested. Okay. The Elohim, anistos. Okay, a word is thought expressed. Ito na ay yung John 1:1 siguro. A word is a thought expressed. No? Elohim anistos. No? Sabi nga, nabanggit ko nga kanina yung Isaiah chapter 10 verse 13. By His strength, by His wisdom, He made all things. Sa Isaiah chapter 10. At Okay lang yan. meron pang Oo. dinagdag kanina ni Brother Fernan. Bernard doon sa Proverbs ay Psalm 33 verse no, siya ang gumawa sa magitan ng kanyang kamay. So, ano ang dapat gawin ng Elohim natin na kailangan i-express niya? Okay, Elohim and His thought, Elohim the self-existed one, kailangan niya i-express yung word sa John 1:1. God, Father, ito na yung attributes ng Elohim na kailangan niyang i-express. God, Father, Savior, Healer, Priest, King, and Judge. Amen. So, ito yung mga attributes na kailangan na i-express ng Elohim. The Elohim and His thoughts. First, in the beginning of time. Ito, nandito na. Ito na yung John 1:1. Na kailangan na i-express ng Panginoon, the self-sufficient, the Elohim. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, and the Word was made flesh, sa John 1:1. So, kung itong word na to ay thought, no? If the Word was the thought, parang ganito na yung mangyayari. In the beginning was the thought, kaisipan ng Panginoon, kasi lalabas dito yung logos. When we see logos, the thought of God, the wisdom of God na kailangan niyang i-express. Bakit? Sabi niya kanina, it is the attribute that needed to be expressed. No? Needed to be expressed. Gusto mo magpa-question 5 minutes? Oh, meron? Mamaya. Matatapos to. 5 minutes na lang. Okay. 5 minutes lang ba? Oo, kasi magpapa-question ka eh. Sige. In the beginning was the Word. So, itong word na to ay kailangan niyang i-express. Yung thought na to ay kailangan niyang i-express. Amen. Kaya lang, itong time na to, it is in the logos, in the mind, in the wisdom of God na Thought. hindi pa na-express. Thought. Amen? Kaisipan. So, in the beginning was the Word. And the word. And the Word was with God. And the Word. Kaya, the Word was with God dahil nandun pa ito kaisipan ng Panginoon na hindi pa niya express. Amen? And the Word was God. Itong word na ito na hindi pa na-express, the self-sufficient one, it is the God. Amen? So, the Word was made flesh. Kailangan itong May Java yun, Java. express sa anong paraan. Java format. At sa anong paano niya i-express yung word. Amen? Praise God. So, ito na, yung word lalabas. Lalabas The word. yung word. Amen. Yung thought niya hindi lumabas. Yung thought. Itong word na to, it is the thought of God na kailangan niyang ilabas. So, time started when God's thought become the word. Amen? Ito na yung time na yung logos, yung thought, yung wisdom ng Panginoon ay ilalabas niya ngayon. No? Yan. God's thought become the word. Okay. Elohim and His word. Ito yung express. May binanggit dito si Barry Burnham. Sabi niya, it is the Elohim and His thought and this great fountain, the Elohim. Sabi niya, this great fountain of the Spirit which had no beginning or no end. It is the expression of the Elohim, the self-existed one. Amen. No? So, finding this great Spirit begin to form in the creation, and the Logos was went out from it was the Son of God. Amen. Amen? So, ito palang word na to, itong Logos na to, ito pala yung kaisipan ng Panginoon, na ang kaisipan ng Panginoon ay ang kanyang anak, which is the Son of God. So, it was the only visible form that this Spirit had. Amen? Itong visible form, which is the Word,
which is His Son, the visible form of God, the only begotten Son, yun pala ay tinatawag na Theophany. When we say Theophany, it is the God manifestation. Oh, okay. Hindi ito ano dyan. Pero ito ay term natin na 10 pa lang yun. Wala pa naman. and it was a Theophany, Late kasi ako, which late. means a body, Late ako, late. and the body was like a man. Yun po yung mention ni Brother Barnum. No? So, itong katawan daw na to, na bagamat siya Diyos, ay parang visible na kagaya ng tao. Tao lang. So, makikita natin kung maubos natin. Ito na. Na-express niya yung word. Itong word na to ay in-express niya, Melchizedek. which is the visible form in His image, which is the Son, Melchizedek. Jesus Christ. No? So, yun po yung ano. And this great fountain, sabi nga, this great fountain of the Spirit, which had no beginning, this great spirits begin to form in the creation. And the Logos that went out from, it was the Son of God. No? Ito palang word, ito pala yung Logos, yun pala ay anak ng Diyos na inilabas. It was the Son of God. It was the only visible form that this Spirit had. And it was a Theophany, which means a body. And the body was like a man. Yung po yung tinatawag nila na Theophany. It is the attribute of God manifested in the person of Jesus Christ. Amen. Yan. Pikit na. Theophany means the express. Nasa bahay na rin. Express image of the invisible Visible God. God. Ayun na yun. Theophany means the express image of the invisible God. Okay. Papatanong ka? Okay, na magtanong. Pwede magtanong. Okay, kakat natin. Pwede mo continue next week. Okay, sige.